mga Lodi, kumusta na kayo? Ako ito, same as usual, routine ng buhay. Papasok sa trabaho, may favorite spot para sa aking content, mga Lodis. Yan, so, ang sarap mangarap mga Lodi. Diba? Kung ang lahat ng pinapangarap natin matutupad without action, without sacrifice, without hard work. Ang sarap mga Lodi, di ba? Ang sarap mangarap para sa future ng ating pamilya, sa ating buhay, kung ano man ang gusto natin gawin sa ating buhay, di ba mga Lodi? Simple lang ang buhay. Basta wala tayong sakit, kahit wala tayong pera, masaya na po. Siyempre, kung sasamahan natin ng pera, of course, mas kumpleto ang buhay. So mga Lodi, naalala ko lang nung kabataan ko kung paano ko namulat sa mundo ang kahirapan ng buhay. Kaya ngayon, kung ano man ang meron akong blessing, gusto kong i-share. Kung masishare ko lang sa buong mundo at sa buong nangangailangan, pero syempre isa rin tayong mahirap na nangangamuhan, kumikita. So syempre mahirap. So hanggang pangarap, pero syempre kahit sa maliit na tulong, nakakatulong tayo sa ating mga kababayan na talagang salat sa hirap. So nung maliit ako, nabubuhay kami sa farming. Mga parents ko may mga alagang hayop, nagtatanim ng halaman. Naranasan ko rin na pagtanim, gumawa ng uling, maggamas sa halamanan, magpakain ng mga hayop para sa pang-araw-araw, magluto, maglaba, lahat ng gawaing bahay. Lumaki po ako sa isang malungkot at broken family. Lahat tayo may mga kanya-kanyang pinagdadaanan. Ako po, isa ako sa masasabi ko na nabilang doon. Pero kung ano man yung na-achieve ko ngayon sa buhay, kung ano man ang narating ko, mga Lodi, marami akong challenges, marami akong sakripisyo, marami akong hirap, marami akong give up sa buhay ko. Sabi nga nila, to make a choice, pero masasaktan ka. Pero mga Lodi, nasishare ko lang sa iyo yung buhay ko, hindi dahil i-brag ko kayo o dahil magmalaki ako, hindi. Gusto kong maging isa kayo sa isa ako sa maging experience kung ano yung dinanas ko sa buhay, kung bakit ako nandito, na naghiwalay yung nanay at tatay ko. I was 7 years old. Lumaki ako, wala ang nanay ko, kasama ko tatay ko, hanggang sa pinaampon ako ng tatay ko dahil may katigasan ng ulo ko. Syempre, bata, walang nagpalaking magulang. I live my own, I learn my own. Parang naging matured akong maaga mga Lodi. Pero hindi naging hadlang sa akin yun. Hindi man ako nakatapos ng pag-aaral. Pero mga Lodi, ang pag-aaral, walang makakanakaw niyan kahit sino man sa atin. Pero kung ikaw ay malakas ang loob, matyaga, matatag, matapang, magagawa mo ang kaya mo. Ang sabi nga nila, kapag may tiyaga, may nilaga. So mga Lodi, hindi ako nakatapos ng pag-aaral. Inampon ako ng tiyuhin ko. Hindi naging maganda ang kinabukasan ko. Nilayasan ko ang tiyuhin ko. Hinanap ko yung sarili ko. Hinanap ko yung nanay ko. Bumalik ako sa nanay ko. Pagdating sa nanay ko, hindi naging maganda ang buhay ko. Alam nyo mga Lodi, masakit isipin na ang last na option mo, punta ka sa nanay mo, pero hindi ka pala magiging maganda ang kinabukasan. Hiwa-hiwalay kami, 7 kaming magkakapatid, hiwa-hiwalay kami, nakapag-asawang maaga yung ate ko, na pumanaw na maaga yung kapatid ko, may sakit akong kapatid, lahat hiwa-hiwalay kami. Masakit isipin, mabigat sa dibdib. Mga Lodi, talagang tibay ng loob, tapang ang iyong haharapin sa buhay
bago mo marating at maisip kung ano ba talaga ang tama. So mga lodi, ganun pa man. So syempre nagsikap tayo, hindi nag-aaral ako, tumigil na ako sa pag-aaral, naghanap na ako ng trabaho. Sa murang edad mga lodi, 15 years old, nagtrabaho na ako. Hanggang sa ngayon, nagtatrabaho ako. Nag-contract ako ng 6 months. Hanggang sa may nakilala ako na nagandahan sa beauty natin. Syempre, yan, nakarating tayo ng Amerika. Pero syempre, American dream mga lodi. Hindi man ako pinalad na maging masaya ang buhay ko sa dream ko sa Amerika. Pero mga lodi, hindi biro ang dinanas kong buhay dito sa Amerika. Dahil 7 days a week, 16 hours a day, 4 jobs, 2 jobs, 1 job, hanggang ngayon, ginagawa ko pa rin. 16 hours pa rin ako nagtatrabaho mga lodi. Tumulong sa pamilya, binigyan ng lupa at bahay ang mga kapatid, tinulungan, dinala ang magulang dito sa Amerika. Pero syempre matatanda na yung mga magulang natin, natulungan nila ako palakihin yung 2 kong anak. Nung lumaki na yung mga anak ko mga lodi, iniwan na ulit ako ng nanay at tatay ko. So syempre, may balik ko sa istorya po na naghiwalay ang nanay at tatay ko bago po ako pumunta ng Amerika mga lodi. Hiningi ko po ang loob ng nanay at tatay ko. Kung hindi na po ninyo mahal ang bawat isa, para na po sa mga anak ninyo, sa pagmamahal, ipakita nyo sa amin na magsama kayo sa isang bahay. Masaya na kami doon para hindi kayo hiwalay, hindi ako nag-aalala para pag alis ko ng bansa, alam ko okay kayo, okay sila mga lodi. Mga lodi, hindi ako nabigo. Ang nanay at tatay ko nagsama sa isang bahay. Pagkaraan ng 3 taon mga lodi, sinimulan kong ayusin ang dokumento ng nanay at tatay ko para pumunta dito sa American Dream na sinasabi. Mga lodi, pagkaraan ng 2 taon, nakuha ko yung nanay ko. 5 taon ako dito sa Amerika. Hindi ako umuwi dahil gusto kong makuha sila at matulungan nila ako sa aking buhay dito sa Amerika. Nakuha ko sila dito, tumira sila dito ng 11 years mga lodi. So ngayon, matanda na sila, gusto na nilang umuwi, malaki na yung mga anak ko, natulungan na nila ako. Nag-decide sila ng umuwi ng 2018. So mga lodi, mahirap din ang pinagdaanan ko sa buhay. Hindi naging maganda ang buhay ko dito. Pero hindi ko na kailangan pang i-detalye kung ano yung naging buhay ko dito. Ang mahalaga, masaya ako sa naging achievement ko sa buhay. Nandyan yung mga anak ko, yung binhi ng paghihirap ko. Nakatapos sila ng pag-aaral, isang dentista at isang kanay like semi-doctor. Kasi bio lab siya. So mga lodi, yun lang ang masasabi ko sa inyo. Lumaban sa hirap. Alam ko darating ang araw, makukuha natin ang ating pangarap sa buhay mga lodi. So sa ngayon mga lodi, nagpi-prepare na ako umuwi ng Pilipinas for good. So syempre yung mga anak ko dito. So ganun lang po talaga ang buhay. Hindi ako mayaman, nakatulong ako sa pamilya. Hindi ko alam kung ano ang nangyari sa pagtulong ko sa pamilya. Ganun pa man mga lodi, masaya ako kung ano yung naging achievement ko. Araw ginagawa kong gabi ginagawa kong araw mga lodi. Yan ang aking naging buhay dito. Hindi po madali ang buhay dito. Kapag may pangangailangan sa Pilipinas, ang mga kapatid natin, syempre kamag-anak natin, at ngayon tumutulong ako pa konti-konti sa mga nangangailangan. So mga lodi, salamat sa panonood mo ng aking istorya ng buhay. Summarize ko ang buhay ko. So, sana maging inspirasyon sa inyo na lumaban at maging matibay sa hamon ng buhay. Maraming salamat mga lodi. Nandito na ako sa trabaho. Simula na ng aking araw ngayong araw na to. Maraming salamat. Bye. And sana paroorin ninyo ang mga darating ko pang video. Maraming salamat mga lodi.